Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media na tila pinapasibak at pinapatanggal nga at sasampahan ng kaso ang isang general na talagang binabatikos nga itong si Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan, ang general na ito ay talagang isinisiwalat niya lahat ang mga kabulukan na ginagawa ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng Malacanang. Ayon pa nga sa naging kanyang interview na sayang lamang ang kanyang pagsuporta na talagang sising-sisinga ito dahil kinampanya ito ng bonggang-bongga. Ngunit ang kalaunan ay tila pagsisisi lang pala ang kanyang natanggap dahil nga sa mga kababalaghan na ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas na pilit na talagang tinatago ang mga karumal-dumal na ginagawa sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ano nga ba talaga ang tunay na pakay ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at Tambaloslos sa bansang Pilipinas. Dahil kung titingnan natin mga kaibigan ay wala nang nangyayari sa atin at talagang mga karumal-dumal na lamang ang natitira, na kung titingnan natin nasaan na ang pangako nila na pabababahin nila ang mga bilihin na umaasa ang mga farmers at ating mga kababayan na kapos sa pamumuhay. Ngunit kabaliktaran ang nangyari, nagmahal ang mga bilihin at hindi na nga ito bumababa. Kaya naman talagang hindi nga maiwasan na talagang madismaya ang ating mga kababayang Pinoy kay Kuting ng Norte na ito na nagtatago sa saya ni Lisa Smugs. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. General Macanas, hello po sir. Maraming salamat sa iyong serbisyo sa Pilipinas. So ayan po, ang daming naka-comment na ngayon. Bago po tayo magsimula sa mga katanungan ko sa inyo, dahil kayo po ang ano ngayon, highlight ng PNP actually, dahil tina-target kayo based dun sa news na napanood ko. General, bumati po muna kayo. Okay, magandang araw mga kababayan, lalong-lalo na sa iyo, Fair Lady Maharlika. It's an honor. Matagal ko nang pinangarap na one of these days magkaganito tayo at natupad na. I'm so happy. Sa mga viewers ng Buljak TV, ito na to, laban kasama ang bayan with our General Maharlika. Wow, generala talaga ako. Ikaw Sir, ang thank you so ginagawa much po. ng namin eh. Opo, generala. Sige, kagabi ano ako Mother Dragon, ngayon generala ako. Sige, I'll take that po. So, syempre, ito po mga kababayan, ang pag-uusapan namin ay cool-cool lang kami, kumustahan at getting to know each other. At syempre, ang aking partner in crime din, okay, mula sa Canada, si Bagong Lipunan. Ayan. Roy, ayan. Ay, Roy, ano ba yung t-shirt mo? Hindi mo pera yan. Talagang nag-effort ka. Yes, nagpa-print talaga ako 'to kasi, gusto ko talagang labanan yung mga corrupt na mga congressman at, senators kasi 'di ba, nasa power din sila so kailangan natin labanan. Ayan, so I'm so happy na kasama ako dito sa ating live with, General Macanas kasi alam ko talaga na, pareho tayo ng wavelength 'di ba, na talagang ipaglaban ang interes ng taong bayan. And, si General Macanas kasi mga kaloys, ay naano ko, first ko nakita yung video niya. Yung nag-share siya ng experience niya bilang militar, kung yung lalo na yung mga threats sa kanya ng mga NPA, doon ko na-appreciate na yung pag-share niya ay mag-ano talaga, mag-inspire ng kabataan na ipaglaban talaga ang bayan. Totoo. So, thank you very much for your time. Thank you, General. So, Salamat, Kabayan Roy. gusto ko lang sabihin sa mga manonood, dapat actually 5 tayo. Kasama dapat si Sas, kaso lang nagipit na siya sa oras, and si Maui, Princess Maui. 5 sana tayo sa talagang sanib puwersa. Pero don't worry, maybe next time, 10 na tayo, lahat ng mga tina-target. Lahat ng tina-target ng mga kuting ahas. Okay, General Macanas, actually kayo po nung pinapanood ko kayo, para lang po sa mga hindi nakakilala kay General Macanas pa ng mga palangga ko, pwede niyo siyang i-subscribe sa General Opinion sa kanyang YouTube channel. Tama po yun, no? Tama po yung ano niyo, no?
channel. Yes, Si Roy, general's opinion. General's Opinion, yeah. Ngayon, si Roy naman is Bagong Lipunan. So first time ko po kayo, General, na panood during pandemic. Sabi ko nga kanina, yung hindi politika yung topic nyo eh. Namimigay po kayo ng mga pagkain dun sa mga kapitbahay ninyo. Yes, So- noong pandemic, dahil kawawa ang mga tao noong pandemic at sa awa ng Diyos, mayroon kaming biyaya sa aming farm. So yung organic farming, organic farmer kaming mag-asawa, sobrang-sobra yung produce namin. Yun, pinamimigay ko ng libre para man lang makatulong sa mga nangangailangan. Yes. Tuwang-tuwa po ako at hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, naging part tayo dun sa charity ni General. Di po ba? Yes, Talaandig Tribe. Yes, yes. Namimigay tayo ng mga used clothing, di ba, sa inyong lugar. Kung if I remember it right, 5 balikbayan boxes na ang ipinadala ni Fair Lady Maharlika. Wow. 5. Yes, ganyan kadami. So, yun po. So si General nga ay napakalaki ng napakahaba ng eksperyensya niya para sa pakikipaglaban. And this is not only pakikipaglaban sa social media. Na doon po kayo sa field nung kayo ay kabataan pa. You spend your time para sa pagprotekta ng ating flag ng ating Pilipinas. So, General, bakit po ba kayo nagsundalo? Sino po ba ang inyong nag-udyok sa inyo nung kayo ay kabataan? Ang aking father, World War II veteran, siguro nasa dugo. Dugo namin, kapatid ko, retired sundalo rin. Pamangkin ko, sundalo, colonel ngayon. It's in the blood. Oh. Blood of soldiers kami. So, Roy, may katanungan ka kay General bago ako mag-ano? Yeah, kasi nasubaybayan ko talaga yung mga vlogs din niya, yung lalo experiences niya. Tatanong ko lang kasi ngayon parang sa iyo patungo yung yung binabalita ng PNP, di ba, na may kakasuhan daw at yun nakikita ko rin sa social media. So ang katanungan ko po is base sa yung experience, di ba, marami ka ring threats sa NPA and then ngayon mismo ang admin talaga ay may threat na rin sa iyo. So ano sa tingin mo yung kaibahan ng dalawang threats na yun? Mas mahirap itong threat ngayon kaysa yung threat ng NPA noon. Kasi alam mo talagang kalaban. Opo. Ito ngayon, matindi. Kailang hindi ako takot dahil ang Diyos ang kasama natin sa labang ito. Kaya bring it on kung ano ang ikakaso nila. Actually, 2 kaming kakasuhan. Itong si Captain Clemente. Okay. Dado Enrique. 2 kami. Actually, General Macanas, bago pa po kayo kinasuhan, si Maharlika muna kinasuhan. Yes. May warrant of arrest na eh. May warrant of arrest Yes. na po. Yes. So, ito yung bunga ng ating ito talaga ang bunga ng ating pakikipaglaban sa ating mahal na inang bayan. Alam niyo, minsan, makipaglaban ka sa mali, makipaglaban ka sa tama, talagang inaano ka din eh. Pinupunterya ka rin ng mga taong tiwali sa gobyerno. Okay. So, General Macanas, napanood ko po talaga yung video ninyo na sinasabi ninyo na may nag-text sa inyo na men in uniform, na mga puting ahas, yun yung term natin eh, na kinukumbinsi nitong mga, nag-text sa'yo na may mga matataas na like general o kung ano man ang posisyon nila, na na mag-resign si Bongbong Marcos. Okay? Yes. Sinabi niyo po doon, tsaka bago pa po kayo nagsalita, ako muna eh. I think may expose ako tungkol dyan, tama po? Yes. Okay. Kaya nga dugtong, iba yung puting ahas mo, iba yung puting ahas ko, parehas lang yung sinasabi. Of course, yeah, same Opo. source. So, tapos sinabi niyo din po doon sa vlog ninyo, sir, na may mga matataas sa militar, okay? Pero wala po kayong pinangalan ng tao eh. Kung sino yung tama po, tama? Yes. Analysis ko lang yun na, kasi ang sinabi ko, si Senator Amy kinakausap
niya yung kapatid niya, and then mayroong tumutulong sa kanya na kumakausap. So Okay. sino yung posibleng kumakausap? O yun na yung analysis ko. Na Ayun. sa the best nakakausap, itong mga nasa poder, AFP, PNP, dahil papakinggan sila ng presidente kung sila ang kakausap. Eh kung hindi nila kinausap, edi walang problema. Yes. Mga kababayan, mga palangga ko, ako mismo, itataya ko yung alindog ko. Lagi ko pong sinasabi yun eh. Yung kredibilidad ko dito na ako mismo ako ang isa sa unang naglabas yan na totoo, base doon sa aking talagang A1 na puting ahas, na kinukumbinsi ni Senator Amy si Bongbong Marcos na mag-resign na dahil sa hindi siya ang namumuno sa bansa natin, kundi po yung asawa niya, which is Okay. betrayal of public trust. Ngayon, yun ang una kong pinalabas. Kumbaga, kayo nga, Roy, di ba, ini-echo nyo, tapos ikaw, General, meron kang puting ahas din. Pero ang nangyayari ngayon, mga kababayan, ito, kababasa ko nga at kapapanood ko lang sa DZRH, sa iba-ibang mga social media, mainstream media, na sinasabi ng PNP, okay, na hinahanap nila si General kasi daw sinasabi ni General na si Bronner ng AFP at itong ay yun ang sinasabi ni General na kumausap kay Bongbong Marcos. Eh wala pong sinabi si General na wala siyang mention. 'Di ba? Explain niyo nga po, General Macanas, na fake news itong mga sinasabi ng PNP. I advise the PNP, panoorin nila yung vlog ko. Ang title is AFP PNP Generals Convincing PBBM to Resign? ? Yes. That's the title. Eh kung mag-base sila sa title, wala sila. Kailangan kung panoorin nila yung buong video, very clear yung analysis ko. Paulit-ulit ko pang sinasabi nga, analysis ko lang ito opinion ko lang ito. I hope I am wrong, but this is my work as a blogger. Ipalabas ang aking idea, bahalang tao kung maniwala sila o hindi. Siguro ang ikaso nila sa akin, fake news. Pero Kung hindi pero totoo yung di fake news ako, di sige, kasuhan nila ako ng fake news. Actually, yes. may dadagdag lang ako dyan. Actually, yung yung parati nating sinasabi, di ba, nagbibigay lang tayo ng opinion and analysis. Magkaiba po yun sa news. Kaya yung iba sigurong mga viewers ay nalilito about it. Di ba? Nagko-comment lang naman tayo. Kaya nga minsan may question mark because ito yung analysis natin. It's up to the audience to agree or not. Yes. Di ba? Yun naman parati natin sinasabi, di ba? So, siguro na sila na karamihan sa ating mga viewers o karamihan sa taong bayan ay uma-agree sa atin base sa kanilang experience at observation din. Yeah. So ako naman sa case ko, alam naman ng aking mga palangga na ang binibigay ko talaga is mga it's A1 information na coming dito sa mga government workers na nawu-witness nila yung injustice sa gobyerno ni Marcos Jr. So, eto yun, di ba? Pag nakikita nyo, pag nagbablog ako, nag-expose din, nagre-react ako. So, yun yung ginagawa natin. Pero sa case kasi ni General Macanas, ay talagang based dun sa news na pinagbibintangan siya, na binabanggit niya yung pangalan ni Bronner, na si Bronner daw, na pinangalanan daw ni General Macanas, itong mga taong ito, na parang sure na sila, kinumbinsin ni General Macanas. Ayon kay General Macanas, o sa vlogger na general, ay sinabi niya na si Bronner o ang AFP ang nagkumbinsi kay Bongbong Marcos. Wala namang ganun. Kahit balibalik ta rin ko yung video, hinahanap ko, wala po talaga Diba? Kaya advice ko sa PNP, panoorin nila yung video na yun. Okay. So, mga kababayan, para mas lalo nating makilala si General Macanas, hindi lang dun sa charity niya, suportado po niya si Bongbong Marcos Jr. At alam ko, kayo ay loyalista din sa senior. So, ikwento niyo po, paano ba kayo naging loyalista sa senior? Okay. Lumaki ako, yung formative years sa buhay ko, yung the whole martial law.
1965, presidente na si Marcos Sr. Mm-mm. Grade 1 na ako noon. So, yung disiplina ko ngayon, yung aking karakter, yung pagmamahal ko sa bansa, ininstill lahat ni Marcos Sr. Sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Grabe ang disiplina sa education system, elementary, high school, college. College, nag-a-attend pa kami ng flag ceremony. Pag malate kami sa flag ceremony, paparusahan kami ng aming mga professors kasi nag-aral ako sa Don Mariano Marcos Memorial State College. Mhm. Marcos style talaga na disiplina. Kaya ang laking utang ko sa Marcos Sr. And of course, si First Lady Imelda. Opo. Talagang every year bumibisita sila sa aming state college kasi doon namatay si Don Mariano Marcos. Very memorable sa kanila yung location na yun. Okay. Palagi kong nakikita si Marcos Sr. at First Lady. So, pobre-pobre kami, hindi ako makapag-aral ng kolehiyo. May Marcos State College, di libre. Scholar ng bayan, and after my graduation from college, nagsundalo, yun na. All throughout my life, Marcos Sr. Kaya masakit ang loob ko nung nag-ed sa revolusyon at umalis na lang siya na hindi lumaban. Galit na galit ako noon. Opo. So yun po, Marcos loyalist ako, kaya lang nung tumakbo na itong Bongbong Marcos Jr., akala ko like father, like son, ibinuhos ko lahat ang suporta ko, nagkalye-survey ako to a point na napapahiya ako sa pagkakalye-survey. Ang hirap ng pagkalye-survey. Sinabihan pa naman ako ng isang foreman, nandun ako sa kalsada, yung mga trabante sa kalsada, gumana ng kalsada, ini-interview ko. Anong butan nyo? Sinigawan ako ng foreman, hoy! Kung wala kang magawa sa buhay mo, umalis ka dito. Huwag mong disturbuhin ng mas trabante ko. Wow. Kung kandilang naupo sa iya, umalis ako. Gumanon ako. Sabi ko sarili ko, ano bang ginagawa sa sarili ko na? Retired akong general, payagan kong sisigawan lang ako. Kailang nasalanan ko dahil Opo. Minister po, ganon po ang pagod, hirap ko sa pagkampanya kay BBM. But I did it from my heart dahil akala ko bayan babangon muli. Ano ngayon, bumabaon muli. Ay, hindi pwede. Bumabaon muli. General, doon po sa foreman na nagsabi sa inyo, I think ipinakita niyo po ang isang tunay na na puso ng isang sundalo o isang militar ang maximum tolerance. Na kahit general ka at ang foreman ginanon ka, ipinakita mo, hindi ka nag-init ang ulo, tinanggap mo kasi, may kanya-kanya tayo. Kung yun ang init ng ulo niya during that time, di ba? Kailangan mong intindihin at unawain at hindi ka gagamit ng puwersa o dahas or yung power mo as a general. Tama po? Tama. Ang naramdaman ko, hiyang-hiya ako. Parang nagagalit ako sa sarili ko. Ang pinagalitan ko ang sarili ko Hindi yung foreman. Dahil tama siya. Dahil tumigil ng trabaho yung gumagawa talaga ng kalsada. Opo. Dahil YouTube lalabas kayo. Ganahan yung mga sinusabi ko. Ano ka, Marcos, ang daming Marcos, paminsan-minsan, Lenny, na-stop yung trabaho. Siguro mga 3 to 5 minutes. Nagalit yung foreman. Wala, tumabi lang ako at doon umupo ako na hinang-hina na ano ba itong ginagawa ko? Maliman ito. So marami talagang tayo naranasan. Ako din nagkali survey din. Ako, ikaw ba, Roy? Nagkali survey ka rin ba? O may pinautos ka? Nandito kasi ako sa Canada, di ba? So, hindi ko alam kasi yung anong rule nila dito about it. Baka maano tayo penalty. Baka magurgur ka. Sa social media na lang yung ginagawa ko and then nag-send ako ng mga free t-shirts sa Pilipinas na pinamimigay. Yun yung ginawa ko. Roy, babalikan ko yung experience ni General bilang isang sundalo. Sir, ano po yung pinakamahirap ninyong naranasan bilang isang sundalo o tagapagtanggol ng Pilipinas? Okay, yung mga labanan, armed encounters, normal yun. To me, ang pinakamahirap yung napalayo ko sa pamilya. Lumaki yung mga anak ko na halos hindi nila ako kilala. Sa loob ng isang taon,
walang isang buwan na makapiling ko yung aking mga anak. Yun ang pinakamasakit. Kaya itong mga anak ko nung lumaki na, gusto nilang magsundalo, lahat hindi ko pinayagang magsundalo. Mhm. Oo. So yun ang pinakamahirap. Yung labanan, I have series of battles, kailangan normal dahil sundalo eh. Nung panahon niyo po ba, since anong taon po kayo pumasok sa pagiging sundalo? 1983. So Marcos time pa. So, Yeah. nung 1983, paano po ba yung, if you compare no sa after Marcos, paano po ba yung mga pagkain ng mga sundalo? Maayos ba? Maayos panahon ni Marcos Senior. Senior. Suportado ang sundalo na yung armed forces natin nag-deteriorate yung professionalism, yung mga equipments pagdating ni Cory Ng Cory government. hanggang Aquino. Aquino to Aquino, nag-deteriorate. Pagdating ni PRRD yan, tumaas na naman. Hanggang ngayon, okay na ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Institutionalized na. No way. There's no way to go ang AFP but to modernize. Ang ganda. Ngayon, Yeah. Roy, ikaw, may tanong ka. Yeah, may General. follow-up ako. Were you behind, parang naging kasama ka ba dun sa yung petition na mag-release kay Ka Eric and Dr. Baduy? Good question, Isa ka ba dun sa likod nun? Mga PMAers. Hindi. Gustong-gusto ko sanang pipirma din. Kasi halos lahat yun nagpirma. Mhm. May mga PMAers yung nagpirma, no? May mga ibang non-PMAer general, hindi ako PMA graduate, no? Mhm. Opo. Pipirma, ako magpipirma din sana, kailang, I don't know, ang nag-initiate kasi ng manifesto is PMA Retirees Association. Okay. So, kita no siguro, nag-decide sila nga, later on na lang itong non-PMAers sa natin isasama. Kaya maraming gustong pumirma. Ako, gusto ko sanang kaya lang, ang nangyari, pumirma na rin ako, it's a manifesto, yung kumakalat na ngayon na manifesto ng taong bayan sa gipin ang inang bayan, started by a PME graduate, si Captain Dado 83. Yan, pumirma na ako. Ako ang after Captain Dado, PME rito, class 83, ako na ang unang pumirma at ikinakalat na sa social media para magpirma. Mga more than 12,000 na after 1 week ang pumirma sa petition, withdrawing support kay Bongbong Marcos and recognizing BP Sara as the President of the Philippines. Yun ang laman ng manifesto. Doon ako pumirma. Ang problema natin kasi, Roy and General Macanas, in-express natin yung ating damdamin dahil sa pagsuya o pambubudol, that's the right word I think, sa atin ng gobyernong ito. Pero General, ang ginagawa like sa'yo, like sa akin, si Roy hindi pa tinatablahan ng gurgur eh. Ay, no. Meron ako dito. Natanggal na pala yung Facebook mo. Dati pa, nauna ka pala. Nauna ako actually. So General, like ako no sa aking Maharlika page, for sure aware naman kayo, dalawa po yung Facebook page ko na natanggal. Nung nalaman nyo yon, ano yung pumasok sa isip nyo na bakit talagang magkasunod, dalawang Facebook page? Ano ang sign nito para sa inyo? Okay, before na gurgor ang yung mga Facebook, nag-vlog ka na may uplan ipapatumba. Yeah. Na papatahimikin tayo. Yes. Na meron kang binanggit 7 pangalan ng vloggers. Malala ko pa, ikaw, Banat Bay, ako, Yes. sa sutot, ito si Bagong Lipunan, Princess Mavi, kalimutan ko na yung pang-7. So doon, nag-anticipate na ako na talagang gagawin nila yun. Kaya nung ma-take down yung Facebook mo, sabi ko ito na talaga. Isinasakatuparan na nila yung plano nila. Kaya ako, naghanda na rin
Although may Facebook account ako, hindi ako nag-upload doon dahil alam ko na madaling ano ang Facebook. Opo. Dito sa aking YouTube channel, may backup channel na ako. Ina-advertise ko na sa aking mga vlog na mag-subscribe ng aking mga subscriber para kung na-take down nila itong general's opinion, may papupunta na akong channel. That's good. Yes. Ikaw, Roy, anong naramdaman mo yung kaibigan mo si Maharlika, ginorgor? Actually, ang ano ko lang dyan is, hindi kasi nila tayo kaya. Yun lang ang nakita ko. The reason na kailangan nilang patayin yung Facebook, kasi karamihan kasi sa masang Pilipino, may access doon. Kasi di ba alam Yes. naman natin, mas mahal ang data dyan sa Pilipinas, and yung iba, nagkiki-wifi lang. Unlike yung mga OFWs o yung mga mayaman, ay may access talaga sa YouTube. So, Yes. gusto nilang anuhin yung masa, Masa. kaya Masa. inuna talaga yung Facebook. At mahirap nilang ipatumba ang YouTube. Kasi Ganun. company, yeah. Apo. Okay. Bakit mahirap ipatumba ang YouTube? Kasi nga wala silang wala silang connection na tao mismo. 'Di ba yung first page ko is natanggal, it's because of Rappler. Ang Rappler kasi fact checker ng Facebook. So ibig sabihin nun may connection sila sa Facebook. Mhm. Kung may 2 months before natumba 'yon, naglabas ng news ang Rappler na ito yung mga nagfe-fake news kasi nga kalaban si Bongbong, 'di ba? Tapos 2 months nun, yun na nga, naligwak na yung Facebook page ko. yung sa'yo, panahon pa ni ni Pangulong Duterte yon? Yeah, pero 2 weeks before the election. 2 weeks before. Oo, may mga tinanggal kasi ng Yeah. mga Facebook noon. Pero hindi ako nakasali doon. Pero that's a good question, no, General, kasi ayon sa aking puting ahas, eto na naman tayo. Etong si First Lady Ahas ay nakipag-usap kasi siya sa Facebook Singapore. Okay? So ayon sa aking puting ahas, actually itong puting ahas na to nasa gobyerno din. At hindi pwedeng i-deny ni Lisa ito. But anyway, moving forward, okay, doon babalikan ko yung general ng nagsusurvey ka kay BBM. Ano ba yung in-expect mo, General, na, kasi ako talagang akala ko din na si Marcos Jr., gagayahin niya yung mga mabubuting nagawa ng Marcos Sr., yung mga mabubuti. So ano ba talaga yung expectation niyo po kay Bongbong Marcos, kay Kuting? Napakataas ang expectation ko sa kanya kasi ang galing niyang magsalita, kuha niya yung tatay niya, and then talaga yung respeto ko kay Marcos Sr. at kay First Lady Imelda totally napunta sa kanya. Namana niya. Namana niya. Sinasabi ko, may mga vlog ako doon na may gininto ang puso ang mga Marcos. Opo. Yung parents. Kasi nakita ko paano nag-serve ang Marcos Sr. mula pagiging World War II veteran hanggang naging politician, hanggang naging presidente. Nakita ko yung gaan ng buhay nung kapanahunan niya. So yun ang ine-expect ko, like father, like son. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung ano nga ba talagang kababalaghan ang ginagawa ni Kuting ng Norte dahil gagamitin pa talaga si Acorda ang mga kapulisan at mainstream media na sobrang pagkabayas na talagang kakasuhan nga raw lahat ng sumisira kay Kuting ng Norte na kung tutusin. Kung talagang hindi ka naman guilty, ay bakit mo ito papatulan? Well mga kaibigan, isa lang ang ibig sabihin nito na talagang totoo ang sinasabi ng general na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-usapan.